Ang ganda dito, sir. Let's go! Paalam na sa beach. Ride out na kami. Day 3 na North Loop natin. Let's go! So nandito na nga tayo. Day 3 ng ating North Loop. Time check 11:31 AM. Medyo late na kami nag-ride out kasi hindi naman ganoon kalayo ang pupuntahan natin ngayon. Parang 160 kilometers lang. Kaya medyo nakapag-enjoy pa kami sa beach. Sila nga nakapag-jet ski pa eh. Grabe oh. Woo! Ang first stop natin for today ay yung windmill. Kahapon puro windmill yung nadadaanan namin sa nung papuntang hotel. Pero hindi talaga kami lumapit. Kumbaga nandun lang siya sa view ng Twisties. Ngayon yun yung sasadyain namin. Twisties na ata ulit. Pag ganito natatakot na ako sumayad yung paa ko. Pag sumayad kasi yung paa ko parang name-mental na ako eh. Buhay. Pero walang lugar. Ano kaya lugar? Ito Pagod Pod. Mukhang magbibicture muna kami tapos balik tayo. So meron kaming kinananan na daan. Ito na ata yung parang kung tutumbukin mo talaga yung mga windmill. Kasi sakto yun, natatanaw na namin. Grabe no. Nakakapanibago kasi syempre parang third day na namin to. Tapos puro ganito provincial life yung nadadaanan namin. Makikita mo na sobrang simple talaga ng mga buhay ng tao dito. Hindi katulad ng sa Metro Manila. Parang lahat mabilis. Uy, huwag ganun. Pinapabilis mo yung buhay ko. Aso ka eh. Since makakapunta na tayo sa windmill dito, tapos yung windmill daw dito pwedeng lapitan talaga yung electric fan, hindi katulad nung sa Pililla Rizal. Binala ko kasing i-ride yun, pero kung doon pala hindi ka pwede lumapit, tapos dito pwede ka lumapit, eh baka hindi na natin puntahan yun. Ayan na nga. Grabe, sarap mag-picture dito. Ay may pa-beach pa nga ang lolo mong ganda. Ang ganda dito sir. Let's go. Grabe, sobrang solid kapag malapit na. Alam ko naka-fish eye yung view ngayon. Tapos sobrang dami. Ang laki. So mag-picture muna kami. And as usual, balik tayo mamaya sa daan kapag okay na. Sarap. Ganito rin yung daan namin kahapon eh, pa-Twisties. So ngayon palabas na kami ata or basta palipat na. Tapos na rin kami mag-lunch. So enjoy lang natin yung daan. Let's commentary muna tayo. Let's go!
nakita ko yung sticker na extra ko nasa bag din pala. Kala ko wala na. Oo nga, sayang. Go lang, roll lang kayo. Glove sync na ako, glove sync. Yon, Petron. Ito ba unang gas natin today? Parang ito ata. So dito sa Ducati, 534 pesos. Tingnan natin kung magkano magiging gas natin ngayon. Pero 2 bar pa tayo eh. So medyo top up na rin in a way. Ang laki ng matitipid ko dito sa North Loop kasi nandiyan si Airpat eh. So yung credit card. Grabe, sobrang laking gastos ng gas no sa mga ganitong trip. Tapos ang madugo niyan yung pauwi, puro toll na. So bukas yun. 400 pesos yung gas natin sa XSR. Nakarating tayo kung ewan, pero nakita ko kanina may ano ng Ilocos Norte eh. Pwede na kaya natin takpan yung ibang hindi nakita. Okay lang naman siguro no, pasensya na sa iba. Doma Moto PH, let's go! Solid. Yung unang makakapag-comment ng selfie nila kasama yung sticker natin dito, 400 pesos Gcash. 400 lang, di naman tayo big time. Transfer agad Gcash, unahan na lang kayo. Legit yun ha, kapag nakapagpa-picture kayo. Yun lang yung extra budget natin eh, para sa mga subscribers at saka fans, di ba? Konting laro-laro lang. So ito palang kabuuhan na lugar na to. Hindi kasi ako magaling sa mga lugar eh. Pasok siya sa Ilocos Norte. So since matunog yung Ilocos Norte na pangalan, hanapin nyo na lang yung sticker natin sa Petron Ilocos Norte. Maraming branch yan, pero kanya, bahala na kayo maghanap. Baka merong malapit sa inyo dito. Sayang din, di ba? 400, dadaan lang kayo dyan. Kakapagas lang, ubos na agad. Siguro mga 200 din yun. Malacanang of the North. First time. Dito na naman tayo sa field trip vlog natin. Meron na akong stick. May bayad pala, 70 each. Pito tayo, 250 ata. May nakita po tayo sa kanan. Yan po ay National Fruit ng Pilipinas. So ano? Sir, anong username mo sa Grindr? Para siguro nag-field trip na tayo dito dati. Hindi ko lang alam. Grabe, ang ganda ng view dito. Oh, hello lang, ikot. Pwede natin Malacanang. Kahoy-kahoy pero matibay. Invade natin yung kwarto ng mga Marcos. Dito ginawa si Bongbong. Emote. Lahat ng lupainan to dito sa amin. Tara, ride out na. Nakita na natin kung saan ginawa si Bongbong. Pero yun ang maganda sa mga iba't ibang lugar. Ang dami niyong mapupuntahan. Kanina nasa windmill lang tayo. Ngayon meron ng mga Malacanang. Imimit na natin si Sir Al. Magiging 8 na tayo. Pero madilim-dilim doon. Wag naman sana. Although okay lang. Hindi, wala pala akong pantalon. Hindi pala okay. Ang masarap lang naman kapag naulanan, malamig sa betlog. Bugbog na yung itlog ko, pati puwet ko. Kaway, ay. Nice. Magpipicture. Sana magpicture kami dito. Ang ganda. Drone shutter natin, Sardar, shout out. First time ko dito. Unless nag-field trip ulit dati, tapos hindi ko na naalala. Ha? Sabi niya? Sana sinigawan ko. Shout out naman. Yes, sir. Woo! Kung ano na napupuntahan natin sa buong field trip itong day 3. So ngayon, punta na tayo ng vegan. Kaso ang panahon ay mukhang i-challenge tayo. Kitang-kita naman, dumidilim na. Huwag naman sana. So itong day 3 natin nakakatuwa kasi medyo iba yung vibe, di ba? Hindi siya yung puro view. Nung day 1 at saka day 2, puro ano eh, tinadtad tayo ng magagandang view. Ito naman parang field trip type. Okay din yung mga ganda, may iba-iba. Tuloy-tuloy yung ride natin, kaya parang bugbog itong kamay natin. Ramdam mo na yung mga tahi-tahi sa loob. Pero maganda naman siya overall. Ayun na, pumapatak na ata yung ulan.
Sinasalubong kasi natin eh. 52 kilometers daw, narinig ko. 52 kilometers tayo para makarating ng Vigan. Time check 4 PM. 4 PM na pala. O ano, late kasi kami umalis. Tapos chill-chill lang kami. Ayan na, may kidlat-kidlat na. Uy, ganda pala ng view sa kanan, di ko napansin. Grabe yung ulan, ayan na. So mukhang ano, tatabi na muna kami. Tabi na muna tayo para makapagkapote habang di pa bumabagsak. Kasi ang hirap niya kapag inantay natin. Nakailang suot na ako dito pero bango pa rin. Paano ba to? Subukan agad natin tong kapote ng tank bag. Tapos okay naman talaga tong ano, dry plus na kapote natin, hindi pumapasok sa loob. So okay, nandito na kami. Siguro ikakat ko na lang bigla kasi wala eh, inulan tayo tapos wala tayong audio. Ayoko naman isugal na masira yung mic natin na mahal-mahal, sayang. Balik tayo bukas. Welcome back. Good morning sa inyong lahat. Diyos T. Kumuyog. Sa totoo lang, di ko alam kung ano yung daan. Pero papakiramdaman ko lang kasi dito yung tricycle kagabi. For today, sa ating ika-4 na araw, pupunta tayo ng La Union. Doon tayo magla-lunch. So bali from Vigan to La Union ang travel natin. So nag-stop over lang kami dito sa Marshalls. Bumili lang kami ng pasalubong langganisa. Syempre hindi mawawala ang pasalubong sa mga gantong ride. Yan ang ticket or token natin para makaalis tayo ng mga gantong matatagal. Time check 10:30 AM. Distance check 974 kilometers. So malamang pagdating natin ng LU pala 1,000 na yan. So tara, bakbakin muna natin itong papuntang LU. Kasi baka mamaya wala na tayong daan eh, puro expressway na, boring na yon. Mga 150 kilometers daw from Vigan to LU. Mas may konting twisties pa. Kaya tara, enjoy na natin to. Samahan nyo na ako sa ride na to kasi patapos na yung North Loop natin. Let's go! Landscape, grabe yung view, di na natapos. Sobrang solid nito North Loop na to, solid talaga. Alam ko maraming gumagawa ng North Loop na 3 days. Ako tingin ko ang recommended talaga 4 para hindi kayo magmadali at saka ma-enjoy nyo yung mga konting stopover, makapag-picture kayo, makapag-break. Kasi kapag 3 days parang kaya naman, may mga maluluwag kaming time, pero baka hindi nyo ma-enjoy. Uy, wow, thank you. Titigil na dapat ako sa likod ng Vios eh, pero nagbigay. Ibig sabihin nun, nakakaintindi siya ng mga kamote katulad ko. Ay, nako.
Baka nagmamotor din siya. Grabe. Try na natin to. Okay, konting update lang. 100 kilometers para bago natin maabot ang La Union. First time ko pupunta doon pero magla-lunch lang tapos alis. Siguro naman makakabalik pa tayo next time. Uy, grabe, sinibak tayo ng ano, Vespa. Ang ganda naman ang kulay ng Vespa niya. Parang metallic gray. Wah, grabe yun. Tapang ah. Mag-overtake ako, Sarah. Banking pakanan konti. May kumaka-counterflow na motor. Ilalabas na pickup truck sa kaliwa. Balik na ako sa pwesto ko, doon ako sa dulo. Mauna na kayo lahat. Ayun oh. Anyway, live update. 50 kilometers na lang, nasa La Union na tayo. Time check 11:43. Actually from LU malayo pa naman eh, no? Kaso i-NLEX na lang kasi, kaya tingin ko doon na matatapos yung vlog natin eh. Sarap din nung bakbak natin kanina eh. Umabala ako saglit kasi may straight na. Tapos para rin ano, inaantok na ako kanina para magising-gising. Ngayon balik na tayo sa likod. Again, dun sa mga nagbabalak na gawin tong loop na to, I recommend na gawin nyo na. Hindi kayo magsisisi. Ganda talaga ng daan. Pero mas maganda magsama kayo ng tropa. Siguro at least 4, pwede na yun. Tapos huwag nyo kakalimutan yung intercom. Hindi naman kailangan cardo. May mga Freedcon dyan na alam ko reliable din. Apple konti, bagal ulit, tapos cruise. Ayan, ganyan lang buhay natin dito. Eco mode. Nung una iniisip ko bilang to ng ano eh, yung steering damper. Pero nung nag-no-hands na ako, pansin ko okay naman. Parang wag lang siguro malubak ng malakas, pero yung mga nakaganda tayo tapos may konting uneven roads, okay siya eh. Speed up tayo konti. Pero pag ganito hinahawakan ko na, mamaya matuluyan. Sakit na ng itlog ko. Uy, La Union. Ngayon na patapos na yung loop, tapos nakisama ng ganito yung mic natin. Before tayo mag-start, feeling ko gusto ko na ibenta to eh. Itong DJI mic 2 kasi nga sobrang trouble nung wireless. Pero parang 90% of the time okay siya. Itong ride natin na to, siguro i-keep na lang ba? Parang i-keep na lang eh, ang ganda ng quality. Dun sa mga nakapanood dun sa first day, dun kasi natin nagamit yung ano, yung word na binili natin, tagpo 400 pesos. At kung narinig nyo at para sa inyo ay pangit, kasi para sa akin pangit eh,
Ayoko rin talaga gamitin yun. Siguro parang pang plan B na nga lang. So eto na, I guess ito na yung sagot. I-keep na natin yung DJI Mic 2. Grabe yung tunog. Sarap. Tsaka sobrang dami kong na-appreciate sa ride na to. Yung mga essentials katulad nga ng mga cardo sa atin sa vlog, yung camera at saka microphone. Itong mga side bag na mura, tank bag na bago natin bili. Lahat to ayoko dati eh. Kala ko motor at saka camera mic lang okay na. So may essentials din pala sa mga ganito, no? By the way, nag-check ako ng mga comments sa YouTube. May nagtanong na kung anong settings ang gamit natin. So i-remind ko lang din sa mga new watchers natin, ang gamit natin na camera ay DJI Action 4. So galing tayong GoPro. For me, hindi naman ganun kalayo ang video quality. Pero pagdating sa convenience, kung paano siya kadali gamitin, sobrang layo. Sobrang dali nito para sa akin. Doon naman sa settings mismo, doon sa loob ng ating camera, ang gamit natin ay 4K 60, ISO 100-800, shutter speed automatic. Pero may number pa rin kasi yung shutter speed na automatic dito, kaya nakakalito. So sa mga gusto malaman kung anong gamit, 100 to 8,000 ata yung shutter speed natin. White balance automatic. Color normal. Tinatamad ako maglagay ng filter kapag naka-D-Log in. Ultra wide, sharpness -2 at noise reduction 0. So yun ang settings natin para sa mga vlog natin. Except kapag gabi nagdi-D-Log in tayo. Hey Cardo, mute microphone. Baking na pala hayop. Umabot. Kapit na, kaya enjoy na natin itong mga ganito. Sarap ng tunog. Tinatry ko rin yung yung ililiyad mo talaga yung katawan mo, yung lalabas ka, yung parang mukha ka ng kamote na nakaliyad yung katawan mo pero yung motor hindi masyado. Ano siya parang may tulong. O feeling ko lang yun, nagiging kamote na rin ba talaga ako? Yung balance ko lang, kumbaga parang kapag nag-ready ako ng ganito, ang dali kong sumandal. Steep daw, steep. Ayan pwesto kong ganito. Parang kung sakaling kailanganin kong kumabig ng sobra, naka-ready na yung katawan ko. Pero ganoon naman talaga, di ba? Parang dapat bago pa yung curve, naka-ready ka na lahat. Magda-downshift ka na, tatansyahin mo na yung speed na tingin mong kaya mo at your best. So nakakatuwa, ang sarap. Yung nagpapabomba daw, sabi nila sa Ryan, pag mga ganito hindi ko kaya magbomba, putik, didiin ko yung clutch, baka ikamatay natin. Nasa Elio kami pero nandun kami sa kabilang side kasi didiretso na kami ng Metro Manila. Ang kakainan naman namin magpa-fast food lang kami, pahinga saglit tapos tuloy na. Nakakatuwa kasi kumakain lang tayo sa McDo tapos may subscriber tayo nag-approach. So second time, alam ko na yung pangalan niya, tinanong ko na RJ. So shoutout to you Sir RJ Rivera. Nakompleto araw natin. Patapos na yung North Loop natin, humabol pa, sobrang solid talaga. Baka dito na rin ang ending ng vlog natin kasi yun nga, NLEX na lang din naman yung matitira. So yun lang again, thank you everyone, thank you for watching. Sana na-enjoy nyo ang kabuuan ng North Loop natin. Ride safe! Peace!